after all this hullabaloo, ay parang feeling ko, there's something wrong with you. That you are dishonest. That you are lying. I hope I am wrong. Ang kanilang relasyon, nag-estranged ang relationship niya with Ate Lotot, Ate Balot niya. Na dapat all the more na mas ano sila ngayon, mas Kasi wala impact na. sila. Oo, kasi wala na si Mami niyo. Kasi itong actor na ito ay walang kasing kuripot! Mga kaibigan, walang kasing kuring. Totoo ba? This is it! Politics! Latest dihis ng showbiz. Yes! Thank you, Tijas! Thank you! At patuloy kami magpapasalamat sa patuloy niyong pagtangkilik at pagmamahal. Dumadami na tayo na dati-dati na na-expect natin yung konti lang yung mga nagsasubscribe ngayon. Dumadami na mga subscriptions Yes, 2 natin. million na tayo! Wala pa. Wala pa. Pero pamunta na tayo doon. Kaya naku, tara na, pasok na kayo sa dating tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay ng OOTD niya parang blue na may green dahil may dalawa naman talaga ang puso niya. Dalawa ang nagmamahal sa kanya pero ang minamahal niya isa lang. Ang ating political and showbiz official daw ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Sino yung minamahal? Siyempre, mahal ko anak ko, si Direk Chops Manansala. Pero sino yung tinutukoy mo? Si CJ ba yun? Nakalanan talaga ni Akala ko Chops. siya naging kaliligo lang dahil nabahaan kanina. Ito ang aming flood control project. Totoo. Naku na yung September 1 na. Oo, 4 ha? months na mga kaibigan. Yes! Merry Christmas! Everybody, my God, amoy ko ng simoy ng hangin. Sumilip yung singer. Si Jose Marichan. Pag sumilip Jose Marichan today, successful ang Christmas. Yun. Abangan nyo ha. Speak of silipan, ako, yung mga silipan mamaya sa pag-uusapan natin. Kaya nako, diretso na tayo sa ating unang segment, and this is it, Politics. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Dahil kami ni SP Cheese na drag doon sa kung ano-anong chismis at fake news about flood control. Nasa Bulacan lahat. Ni isa ko dito, wala akong kilala dito. Gulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. Ang ating po district engineer na taga Bukawi. Sabi po niya, siya yung pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. I am hoping and praying dun sa mga bumatikos na hindi ko naman kailangan ang apology, na babaligtad pa po tayo na ito daw ay napunta sa Bulacan at pag napunta na sa Bulacan, may kalokohan na at pag may kalokohan na si Joel Villanueva, parang napakalayo po, no? Pero Siyempre, ang superstar sa mga senador ngayon. Di ba? Akala natin si Chis Escudero, di ba? Kasi dahil sa 30 million na donation ng kanyang best friend na si Lubiano noong campaign ng 2022. At pero, ang pinag-uusapan talaga, ang nagiging prominent sa kanilang lahat ay si Joel is lying. JIL? JIS si Joel Villanueva. My God, di ba? Unang-una, defensive siya kaagad. Nagsalta siya sa Senado na wala raw sa senador sa pagkakaalam niya na konektado dun sa 15 contractors na isiniwala at ibinunyag na ating mahal na Pangulong Marcos, di ba? Yung Baka 15 totoo naman ay. Hindi nabuko nga eh. Nabuko ba? Oo, nabuko. Because ito nga si Lubiano, number 6, yung ano to? Sa contractors. Yung contractors na yon, na si Lubiano, ay main donor pala ni Chis Escudero nung nakarang eleksyon. Yung ano ba yung may ways, center ways, construction. So, may connivance. Oo, may ganun. Tapos sabi nga, iniimbestigahan nila. Pero doon pumutok ang pangalan ni Cheese, di ba? Amongst the senators. Pero si Joel, napakarami. May sinabi siya na siya daw, o magkagagalit siya, nanggigil ako, nagkagalit ako, ginahasa nila ang pondo ng bayan, lalo sa aming bayan sa Bulacan. Sabi niya ni isa, wala akong kilala sa mga contractors ng DPWH.
Tapos lumabas yung mga pictures. Una picture ng kanyang kapatid na si Mayor Video. John na kasama si Henry Alcantara na talaga pinangalanan ni Senator Panfilo Lacson. No? Tapos may video na siya pa nag-i-introduce yung kay Henry Alcantara doon sa kanilang, sa mga project. Huli ka, Balbon! Oo, lahat. Diyos ko, tapos ngayon, kapag nagsasalta siya, Diyos ko, nanginginig siya, hindi mo alam kung anong gagawin niya, gumaganyan-ganyan siya. Kasi ano na siya tuliro. Na he has to save himself. Yeah. Lalo na last term na niya to. At saka, alam mo naman, di ba very controversial yung insertion sa 142.7 billion ni Senator Chis Escudero na binudget nila pa sa DPWH kung saan ang Bulacan ang nakakuha ng pinakamalaking budget, 12 billion something. Dapat lang kasi, Nay, ang Bulacan naman talaga ang palaging nauuna, number one na talagang Sa baha. Kaya lang ang problema, nung dinalaw ni President Marcos, yung mga malalaking yung mga areas talaga na talagang sasabi binabaha, ay wala pala mga projects na nakatayo. Yung iba meron man, ay substandard, ang iba hindi tapos, pero bayad na. Ay yung gano'n, napakarami talaga mga projects sa Kalumpit, sa Malolos, at sa Hagonoy ba yun? Na talagang napakarami mga projects na nakatala sa DPWH na karamihan doon at fully paid na, and we're talking about what? Billions of pesos involved. Tapos, pero wala yung project. Pero na kasama ba si Joel doon? Siyempre, siya ay taga Bulacan. Siya ang senador ng Bulacan. At taga Bukawi siya. Yung mga street lamps sa Bukawi, o ilang milyon ang halaga, napakalaking milyong halaga yon, ay project nila ng kanyang kapatid na mayor. At saka sinasabi niya, hindi raw siya, wala siyang kilala ng mga DPWH contractors. Ano yung nakita natin sa video? So, ibig sabihin ito, that he is lying. Hindi, kasi, kaya alam mo yun, kumbaga dapat imbestigahan ito. At iniimbestigahan na in fairness naman. Pero sabi nga natin, kung ang kapwa senador mo ang mag-imbestiga sa senador din, malamang sa malamang ay walang mangyayari. Pero if dito. this is Ping Lacson or the like of Tito Soto, Oo. mag-iimbestiga, mukhang Okay meron lang, naman. oo. Pero ilan sila kasi magkakakampi dyan. Tapos dudurugin nila yung mga kalaban nila. Pero hindi na may isa sila Ping at saka sila Tito Soto. Kampihan man Matapang sila, gagawin Nay, nila. ang lalabas ang totoo. Oo, pero- ang totoo pa rin ang lalabas. Totoo ang lalabas, pero may mapaparusahan ba? Alam mo mga yan, di ba? Sasabihin naman nila, halimbawa, sabi ko nga doon nakaraan nating episode, di ba? Ang Congress ay nag-imbestiga rin on their own kasi napakaraming congressmen na mga contractors, may-ari ng mga construction companies. yes. At sa kanila rin napupunta yung mga projects, sila rin ang nananalo sa mga biddings. Pero syempre, binabato na may mga sinisilip sila ng mga senador na mga kasama sa mga anomalous projects na ito. At hindi naman na pwede ipatawag kasi nga, meron nga sabi nga parliamentary courtesy. Kaya nga tama dapat third party ang mag-imbestiga dito. Parang wala pang third party hanggang ngayon. Wala. Oo. Kasi pinopropose nga ni Kiko Pangilinan na sana merong batas no na Magsasabi. Oo. na maaprubahan na magtatayo ng third independent body para mag-imbestiga sa mga Na kaso siyang nito dapat. na hindi pa nila hindi pa sila gumagalaw. Na- At nagagalit ka si Marcoleta. Oh. O si Senator Marcoleta because siya nga ang head ng Blue Ribbon, na siya nag-imbestiga nito. Parang he felt insulted. Ba't ka ba Kasi sila- insulto? Dapat lang naman yun. Oo, if you are ready for the country, my Yes. friend, Oo. Senator Marcoleta. Oo, iniidolo ka ba namin? You're my friend. Pero kung talaga seryoso ka, nalinisin talaga Totoo. ang hanay, no? At saka yung Third party alagaan. dapat. Third party. Oo. Pumayag ka Dito na. sa third party na to ay maganda. Hindi yung tagay ng love story mo na may third party. Ay, hindi. Ito yung third party na magpapakulong. Hindi yung magyayakapan at maghalikan at kung ano-ano pang gagawin sa end of the story. Ito yung magpapakulong. At di ba, mambabawi ng mga ninako ng mga pera. Like ito rin, malibang kay JIL, alam mo kung sino pang nakakatawa, naaliw ako. Ito si Sherwin Gatchalian. Ay, sinilip My niya God. ang buong Valenzuela. Oo, sinilip niya. Sabi niya na wala rin mga anomalya na gaganap doon. Kumbaga, yung budget nila ay talagang inilagay na sa mga flood control projects. Pero lubog pa rin sa bahang Valenzuela. Sherwin, huwag na tayo mabulahan. Ang kapatid mo si Wes, ang mayor. Di ba? Ay, alam mo. Oo, at ang isa pang kapatid ay congressman. Pero siya nakasa na sa DSWD si Rex. Kumbaga, inyo yan. Dynasty yan dyan eh. Alam mo namang, ikaw nag-ibisiga, ikaw magsabi na, oy, oo, may anomalya dito. Siyempre, masasaktan ng brother mo. At yung budget sa inyo, baka silipin na, baka kaltasa, baka tapyasin. Ang daming mga bashing ngayon sa Valenzuela. Dami. Ang daming mga taga Valenzuela about Rex, mga Gatchalian family. Na kung tutusin na ako, ang impression ko sa kanila, magagaling. Lalo si Sherwin Gatchalian is for education. Talagang number one sa kanyang top priority ang education. Pero in fairness naman taga sa pamilya, they're very rich. Kasi the father si William. O, parang kalo Yes. kaibigan ko ha.
is a plastic magnate. Mayaman talaga sila, they own hotels, Yes. they're very, very rich, multi-billionaires. Pero you cannot afford not to question. Oo. Pero syempre, iba pa rin kasi yung kalakaran na gagawa nila dito sa politics na syempre, pera talaga dito ang labanan. Pero alam mo, napanood ko ang statement ni Congressman Erice, of Caloocan yata yan eh. Alam mo, isa sa mga reasons na nakakaligtaan din natin, no? If I were to share this with you, alam mo isa sa mga reasons talaga kung bakit talaga bumabaha not just in Metro Manila, in all parts of the country, yung mga major cities natin dito. You know why? Because of the waste management. Yung waste management, yung garbage collection. Oh. Alam mo naman na siyempre congested na ang Metro Manila, most especially. So even sa mga Araneta dyan, sa street dyan, Yes. diba? Yung sa Quezon. Nilalagay sa Montalban, Quezon diba? Ave. Yung... Di ba may mga ano sila dyan, nag-skyway, Yes. mga ano-ano. Alam mo, nagka-clog talaga ang ating mga drainage systems at ang mga waterways natin, yung mga creeks. Kasi ang mga basura dito sa atin, malaking budget kasi sa basura sa waste management eh. Ang mga basura kasi na atin, kinukuha nila, tsaka tinatapon nun sa Yes. creek. Ah. Sa creek. So, binabara nito ang mga waterways Controls, natin, yes. mga floodways natin. Napakarami mga informal settlers dyan na ginagawa talaga ng parang natural na parang basura na lang ilog. Kumbaga, kaya hindi na dumadalo yung mga tubig. Tapos yung mga drainage system natin, mabababaw. Parang merong, di ba, merong bagong binibigay yung iba na hindi sinasabi na may solusyon dyan. Yes, may solution dyan. Actually, may technology para dyan. Yung mga dredging equipments na talagang sinusunog yung mga basura na ito, mga kaibigan. Pero pag sunog na, di ba, parang nag-uusok. Nag-usok. Medyo magical na ngayon. Napaka-high-tech na technology. Yung technology ka na Oo, yan, oo. nawala ng usok, hindi mo na maamoy. Kasi yung dati kasi na pagsunog kasi, syempre, may environmental Oh, yes, effect kasi yes. sa tao. Syempre, yung pollution. Oh, bakit yung ganun. wala dito sa Ngayon, meron na yan. Actually, in-introduce na dito, pero hindi pinayagan ng government. Hindi na pinayagan. Napakapangit. Alam mo kung bakit? Kasi pag pinayagan nila yun, mawawalan sila ng kita. Mami-minimize na ngayon yung garbage. So kung may pera sa basura, Andyan ang pera sa basura. Oo. Kaya nga sabi ko nga, di ba, kapag malinis sa kapaligiran, meron tayong tambakan talaga ng mga basura na sinusunog na hindi naman talaga nakaka-apekto sa health at sa environment natin. Siyempre, maganda yon, panalo tayo doon. Pero hindi nga kasi nga, ang laki ng pera sa basura. You know, in Metro Manila, okay, Manila alone, example lang natin to, clear ito. Baka hindi lang ito, baka mas malaki pa nga eh. They have, halimbawa, 50 million budget on garbage collection, in waste management. Magkano lang ginagastos nila para, alam mo, nasa mayor's office yan ang alam ko eh. Nasa LGU yan. Sila may hawak ng pondo na yan. So ngayon, umuupa pa sila, kumukontrata pa sila na magpo-provide sa kanila ng mga collections, ng garbage collectors. Na hindi na lang sa bumili ng masarili nilang truck, ang mga dump trucks nila para lagyan ng mga basura. Umuupa sila kasi doon na, alam mo naman, may mga komisyon doon. Kasi daily ang paghakot ng basura. So malaki ang ang kinikita nila sa daily allotment, di ba, sa pagkuha ng basura. Tapos itatapon na sa creek. Alam mo, kapag naayos natin ang waste management at garbage collections, hindi lang sa Metro Manila, all over the country, na hawak ng mga LGUs, alam mo, malaking kaginawaan sa atin ito. Pati yung flood natin, magkakaroon na ng flood control. Kasi pag hindi kapag di ba hindi sila tawag doon yung tubig kapag free flowing yung tubig papunta sa mga dagat natin, mas di ba? mabilis. Mas mabilis ang Walang pagbaha. baha. Oo, walang baha. Walang Mabilis. kita itong mga Wala siyang kita. itong mga construction company at saka yung wala mga siyang politicians kita. natin. Yung kaya ayaw nila mangyari yun. Kasi nga Oo. wala silang So kung may kita. pera may pera sa basura, may pera din sa baha. Ayaw naman. Oo. Ano yan sila? Twins. Naka-twins, so we are twins. Oo. Yun ang sasabi natin. Balikan lang natin si Joel Villanueva. Si Joel. Parang, Ang idol natin. ako naminahan ko naman at naniwala ako ng mga No test naman pa lang siya. At Di ba? saka na- Okay siya eh. Siyempre dahil nga Kristiyano siya at marami sa mga Kristiyano, tunay naman na talagang mapagmahal, may paniniwala sa Diyos at natatakot na gumawa ng masama. Alam pag ng tao ngayon, ato honestly, mga kaibigan na, pag nagsasabi siya na for God is my witness, yung ginagamit ng Diyos na All the alam more. ng Diyos, all the more na hindi na ako naniniwala. Alam mo, I don't know. Di ba sinabi ko na ito? There is something about Joel Villanueva, na kapag tumatawa siya, parang nagsasalta siya, in his eyes, parang hindi na ako nagtitiwala sa kanya. Parang there's something wrong with it. Baka mali ako ha, kasi parang bang I doubt him now, 100%. Pag nakikita ko siya, parang nangingilabot ako, nandidiri ako. I don't know why. Or forgive me, Joel ha, wala akong personal guidance kasi hindi tayo, magkakilala tayo, pero we're not close friends. Pero there's something about you na after all this hulabalus, ay parang feeling ko,
there's something wrong with you, that you are dishonest, that you are lying. I hope I am wrong. And I hope... Pag-ulit ko acting Sige ko. na. I hope I am wrong. Oh, I wanna cry. Oh, your tears. Maiiyak ka naman. Kasi itong mga senador na to na, itong mga politicians, leaders natin, na tayo mismo ang bumoto. Kasalanan Dahil nila. naniwala tayo sa kanila, dahil akala natin tunay na silang tutulong sa atin. Alam mo, sabi nila, kasalanan natin eh. Pero you know, during campaign times kasi, because you know, people, especially Filipinos, Yes. we have short memories. Pag campaign kasi, bait-baitan portion lahat ang mga yan. Walang nagmamaldito, walang nagluluko, parang lahat sila the best. Di ba? The Except best for of the- Dick Gordon. Masyadong totoo si idol ko yan. Madakdak talaga. Totoo siya. Pero, kumbaga lasa bigbitan, kaya yung mga tao na nas-persuade nila, nagsusway to vote for them. Pero yung sisisi na, kasalanan ng mga tao yun kasi they didn't vote wisely eh. Kasi si Wisely kasi hindi tumakbo. Hindi, binoto nila. Hindi, si Wisely, Vote wisely. So they voted for wisely. hindi, kailangan hindi tumakbo. Kaya Baka sila ang natalo. naboto, kaya, Oo. kaya ito nangyari sa Ang atin gulo. ngayon. Di ba ang gulo, di ba? Hindi nila kasi binoto si Wisely na maayos. Na serious note na sana ako may managot, may mangyaring tama para sa lahat ng mga kabalustagang lumalabas ngayon. Handami ng mga tao at pangalan na nasisira unti-unti. Para matakot yung mga ibang may planong gagawa ng ganito. Di ba? At hindi nagagawa Hindi natin nagagawa. ng pangit na gawi na hindi para sa ikakauunlad ng bansang ating minamahal. Oo. Yun lang naman sa atin. We are praying that this country will still recover, may mangyari pang maganda. Time is running fast. Tayo naman dito sa OOTD na we will just speak kung ano yung sa tingin natin ay nararapat nating sabihin dahil Pilipino tayo. Yes, Oo. observation natin yon, karapatan natin yon. Siyempre, naramdaman natin kung anong epekto nito mga kalokohan na ginagawa sa atin, sa bayan natin. At sa mundong marami na nandyan at napapalibutan na tayo ng mga videos at kung ano-ano mga social medias na nakaharap sa atin, ay madali na natin nakikita kung ano ang totoo. Na minsan may mga fake news na dapat din natin malaman kung ano ang totoo at hindi. Due diligence. Yes. Due diligence. I love that due diligence. Okay. Ikaw, mga Otizan, anong masasabi ninyo sa, sino bang iniisip nyo na mananagot? Sino mauuna? Sino ang mauumpisahan? Ano bang tawag din sa kanya na? Yung una-unang mananagot dito? Yung pioneer? No. Whatever it is. Kung sino man siya, nakakatakot. Pero ako may managot o wala, sigurado ako, may pananagutan sila sa Diyos na meron tayo. Yun lang, ha? Let's all be vigilant. And let's, support each other. Okay? Diretso na tayo sa latest days ng showbiz. Uy, ang tagal na silang nag-talent manager. Talent at manager. Si Coco Martin. Oo, no. At ang kanyang manager na si B-Boy Arboleda. Dati ang manager niya si Iman Iman Esturco. Esturco. Nakaibigan natin ng palagi Yes. nanonood ng Si Iman. OOTD. Oo. Si Iman tsaka si Coco Sumo. Yung dalawang managers na before, mga late 90s, no? Yan ang mga managers ni Coco Martin. Ngayon, after that, he joined Dreamscape. Wala pa yatang Dreamscape, but he joined the group of Yes. Deo Indrinal at saka na B-Boy Arboleda. Namatay Namatay si Deo Indrinal. Tapos, pero si Bibo Arboleda taga tumatay yung manager niya. Pero of course, may blessings siya, may basbas yun ni Deo. Ngayon, matagal sila. Naging talent manager tsaka artist niya ito si Coco Martin. Alam mo, recently mga kaibigan, nagulat kami. Siyempre, hindi natin inasahan na for the whole lives, no? Ay sila pa rin magkasama. Pero ang balita ngayon ay umalis na si Coco Martin sa talent management ni B-Boy Arboleda. At marami nagtatanong, bakit? Ang tagal nila naging close na parang mother B-Boy ang tawag niya kay B-Boy, di ba? Parang bang kulang na, parang second mom na niya ito si B-Boy Arboleda. At saka in fairness, okay naman si B-Boy. Sabi ng iba, may mga lumulutang na mga balita na pera daw ang dahilan. May kilalaman daw sa pera kung bakit sila naghiwalay. I don't know kung pinapalabas nila na
na si B-Boy ang may problema sa pera, kaya iniwanan siya ni Coco. Kung may problema sa politics at ang may problema si Wisely, dito naman sa paghihiwalay ng mga sa showbiz naman ay ang may kinalaman si pera. Si Manny. Si Manny. O si Manny, oo. Pero sa maraming pagkakataon ng mga paghihiwalayan ng ano, talagang pera naman yung... Marami, kadalasan naman talaga. Pera at saka, siguro... O sumikat na. Sikat na, nanghinayang na sa kukomisyonin ng Yes. artist nila. Pero I don't think si Coco ang nanghihinayan sa kukomisyonin ni B-Boy eh. Kasi many years ago, mas malaking pangalan si Coco, mas malaki siyang kinikita kaysa sa mga panahon ngayon, di ba? Pero he stayed with B-Boy eh. Pero kung totoo man ang balita na may kinalaman ito sa pera, ano ba ang istorya sa likod dito? Ngayon, naghihintay tayo kasi wala pa nagko-confirm. Pero eventually, we will find out kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. So ngayon, sa kwadra ni B-Boy, ang naiwan sila Jody Santa Maria, sila andyan din si Marcel Soriano. Marami siyang artist, malaking artist ang hawak ni B-Boy. Si Coco lang naman ang umalis. Tapos hindi na sila nagpa-followhan sa Instagram nila. Pero in fairness kay Julia Montes, Coco sa partner, ay nagpa-follow pa rin siya kay B-Boy. Siguro, minaman-manan niya, baka mamaya may statement or para siyempre So, sinasabi mo, Nay, na kung noong mga panahon mas maraming kinikita si Coco ay hindi iniwan si B-Boy, ngayon ay hindi na masyado dahil nga meron na siyang Batang Quiapo at konting mga endorsements. Dito niya iniwan si B-Boy. So, this is not about money. This could be about personal. Pwedeng personal, pero may nagsasabi na ang lakas ng ugong-ugong. It has something to do about money. I don't know lang kung paano. I don't know kung paano pumasok ang pera issue ito. Kasi si B-Boy, hindi ko naman nabalitaan na nagsusugal. Hindi naman si Jobert Sukal dito yan. Ay, joke. Kumbaga, hindi naman nagsusugal yan. He just loves to travel. Mahilig yan mag-out of the country. Alone na, mag-isa lang siya. We'll try to talk to people around them or to Coco Martin or to B-Boy Arboleda for us to know. Yan. At nakakalungkot lang. Pero syempre, ganun talaga ang buhay. Wala namang forever. Sa pagkakataong ito, sila ay walang forever. Akala natin meron forever. Pero na si Coco Martin ay isang phenomenal din sa pagsikat eh. And hindi mo rin matatawaran yung ginawa ni B-Boy Arboleda sa kanyang pagsikat. Oo, ang laki bagay. Hindi naman siya abot sa ganito kundi dahil sa kanila. At saka in fairness kay Coco, luck was on his side. Lady luck was on his side. Tsaka that Mother Goose, they lay really It golden was like eggs. a Midas. Golden eggs talaga. It was like a Midas touch. Oo, grabe. Pero paano man yun, siyempre natural lang yun. We feel sad for both of them. But I hope they move on nicely. Basta wala lang nasty remarks. Kumbaga, wag na sila magbastusan. Okay na yun. Ito pa na nakakasad. Ang pamilya na iniwan ng ating minamahal na superstar. May mga bulong-bulungan kasi ngayon na or may mga nababasa kasi ngayon na sa mga social media kung paano parang hindi okay ang mga naiwan ng superstar. Yes, most especially si Lotlot De Leon at ang younger brother niya si Ian De Leon, who is the real son of Nora at saka Boyet, si Ian. Ngayon, di ba nakita mo natin, alam mo, I know Lotlot. I know her from Adam, from the first day that she went joined That's Entertainment. Kaibigan ko yan, malaman ko, anak-anakan ko yan. Nakita ko paano siya mag-alaga ng mga kapatid niya, kung paano niya minamahal ang kanyang mami at saka yung daddy Boyet niya, at paano niya alagaan si Ian, kung paano niya minahal. At paano siya maging nanay sa mga kapatid, sa mga anak niya. Kumbaga, siya talaga tumayong ate ng magkakapatid. Kasi before Ian came to life, ay si Lotlot talaga ay inampunan ni Nora Honor yan. Iyan ang panganay niya. Itong recently kasi, after namatay ang kanilang mother si Miss Nora Honor, ay nagtayo ng foundation. Nora Honor Foundations Incorporated. Si Lotlot, kasama Si ang mga Matet kapatid, si Matet, si Kiko, at saka si Kenneth. Ngayon, pinaalam naman nila ito kay Ian. Yun ang pagkakaalam ko, pinaalam kay Ian. And in fairness, si Ian, kahit hindi siya sumama sa grupo nila, ay nag-pledge, nag-pledge siya na to support. He is in full support ng foundation ito. Pero hindi siya sumali, hindi sa part ng foundation. Tapos eventually, nung tinayo na nila, nung in-upload na, kasi akala nila Lotlot, okay naman. So in-upload na nila. Full support ito si Ian. Ngayon, nung in-upload na nila, nagsabi na si Ian na hindi siya susuporta.
In fairness kasi kay Lotte, she's a very doting and loving older sister to Ian. So nagulat ako, sabi ko, nalungkot ako because in fairness, sabi ko, nakita mo yung funeral ni Nora Honor. Alam mo, laati siya pinaka-ate. Pero alam niyo naman that ang pinaka-biological child talaga nila, Nora at Boyet, is Ian. Nakita niyo kung paano gawin ni Lotte ang kanyang role. Nilagay niya sa tamang posisyon. Kahit siyang ate, she can wave everything eh. Kumbaga, pwede siyang sumenyas at susundin yan kasi panganay yan. Pero ibinigay niya ang moment kay Ian. Napansin ko yun, napansin natin lahat yan eh. Ngayon, sabi ko, so ano ngayon? Tinanong ko nga yan, nalaman ko nga from a friend, from a very reliable source, na si Lotte at saka si Ian ngayon ay hindi nag-uusap. Hindi sila nag-uusap. They don't see each other eye to eye. Alam ko, galit si Ian. Parang ganun ang dating kay Lotlot. Si Ian ay sa kanya, in fairness din sa kay Lotlot, ha? Totoo ba na ito? Totoo ba na yung mga iniwan ni Nora Honor, ni Superstar, ay napunta lahat kay Ian? In fairness nga sabi natin kay Lotlot, di ba? Kasi si Ian De Leon, because siya tagang sole heir ng mga naiwang properties at kung ano man pera meron si Nora Honor. Wala naman siya masyadong pera si Ate Guy. Pero may mga lupa doon sa Bicol. So, in fairness, may mga natira pang lupa. Ang alam ko, meron pa sabi nga ni Lotlot before nung nagkakausap kami, may lupa pa natira doon. At si Ian ang nag-aasikaso doon. Kung ano man kitain doon sa maibenta man nila or whatever properties doon, ay sabi ni Lotlot, hindi siya interested na makibahagi doon. Hindi siya kukuha kay Cinco. Pero kung magsishare si Ian, kila Matet, Kiko at Kenneth, that would be great, sabi ni Lotlot. Pero siya, hindi siya umaasa doon. Hindi niya kailangan. Baka para wala na lang gulo. Pero it's a shock sa akin na hindi sila nag-uusap Oo ngayon. nga eh. Pero sabi ko nga, I love Ian, of course, no? Siyempre, lahat na mahal ni Nora Honor kasi mahal namin si Mama Guy, ay mahal namin. Pero nalungkot lang kami because bakit umabot sa ganito ang kanilang relasyon, nag-estranged ang relationship niya with Ate Lotlot, Ate Balot niya. Na dapat all the more na mas sila ngayon, mas Kasi wala impact na. sila. Oo, kasi wala na si mami niyo. Ay sana lang we are praying na sana magkaayos pa kayo. Pero we'll try to talk to Lotlot. I hope we could get her nod na malay baka one day ma-interview natin siya. Yes. Sana, no? Mapabigyan tayo ni Balot. We wish you well. We wish you well, mga bata. Nalulungkot ang mga Noranians na, I'm sure, sa napabalita natin. Ay, sa Diyos kanila. ko. Wala na nga ang mamagay natin. Tapos ang mga naiwan niya ay medyo may tampuhan pa sa isa't isa. That's sadder, okay? Ay nako, sa salamat. mga OTs natin, ano yung masasabi ninyo at makakapag-comment man kayo sa kung anong nangyayari dito sa loob ng showbiz ngayon, no? Ay, Ang lungkot lang. Dahil sa sobrang stress ko, pupunta na lang ako sa Deluxe Yun ang dapat. Diba? Pupunta ako sa Deluxe pa. Kasi doon ako mapapamasahe ko para matanggal ang stress ko dahil sa kwentong ito. Yan pa ay matatagpuan sa Scout Fernandez Corner, Tomas Morato, sa gilid ng Chili. Yan, sa mga gustong Yan. pumunta at magbakasyon sa Tagaytay, you can contact Kisha's Staycation. Naku, you can, pag magbabakasyon kayo dyan, grupo kayo or pamilya kayo, it could cater 8 to 15 persons sa loob na dahil may 3 room. May swimming pool, it's inside the village, nasa gitna lang siya ng Tagaytay, malapit sa Mahogany Market na, malapit sa Petron, at kaya malapit ako sa maraming bagay. Naku, kumontak na kayo sa Kisha's Staycation or dito sa OOTD page natin. Ayan, very good. At syempre, hello. Of course. Hello, the first day of September. Merry Christmas to everybody! At about Christmas ang ating Hula Bira! Birahin na yan! Hulaan lang! Bubulong pa? Ba't binubulong pa? Siyempre, edit mo naman nun. Mga kaibigan, ito na. Dahil Pasko na, siyempre. Pasko na September 1. Pasko Bare month na. Sinta ko sa Kaya ibigay regalo. mo na aming Christmas bonus. Alam mo, kapag Pasko talaga, sikat talaga itong napakasikat na aktor sa usaping regaluhan. Kasi itong aktor na ito ay walang kasing kuripot, mga kaibigan, walang kasing kuring. Totoo ba? Kakaloka itong aktor na ito, di ba? Kasi Diyos ko, ni isang reporter, walang nakapagsabi na, oy, minsan naabutan ako niya ng regalo, ng Sikat na birthday. artista? Sobrang sikat na lalaking artista. Uy, pag sinabing sikat my na God. maraming pera. Maraming pera. Dahil maraming projects. Ang daming, may farm pa nga yan eh. Oh, sa Batangas? Ang daming, marami pa. Diyos ko, ano siya, nagsisell na siya, mga poultry, tsaka mga anik-anik, may mga babuyan pa yata ito.
babuyan. Eh, nga kaibigan, itong actor na ito, ay sinusubukan minsan ng mga reporters. One time, sa lobby ng isang malaking network, ay nagkakasama yung mga reporters, galing sa press conference, nasalubong nila itong actor na ito. Yung actor lumihis! Lumihis! O, pero sa time na hindi siya nakalis kasi wala nang way out. Kasi Dead end. Dead end siya. Alam mo, ang ginawa, Merry Christmas! Siyempre, mga reporters na baka sakali, baka abutan, baka etchos-etchosin. Talagang umalis. Merry Christmas! Sabi, kuno-kuno lumabalik siya, may taping siya. Tapos sabi niya, after that, may press conference about itong actor na ito for a certain endorsement. Doon lang siya nakapagregalo. At hindi pa galing sa kanya yung regalo, ha? Yung mga, kung ano, yung mga ballpen, yung t-shirt na may pangalan niya, na pinamimigay yung giveaways ng endorsement niya doon sa press conference, yun lang ang pinakatanging regalo niya, hindi pa sa kanya. Marunong sa pera. Oo, pero masama yung ganid ka. Hindi naman ganit. Ako sa akin, hindi naman ganit. May mga tao talagang hindi mahilig magbigay. Oo, pero alam mo kaibigan, hindi naman natin pinipilit ang mga tao na magbigay, no? Pero kumbaga, alam naman niya ang buhay na, di ba, ng mga reporters na minsan naman naging bahagi ng buhay niya. Saka minsan lang naman ang Pasko sa buong taon. Yung tumulong sa kanya na mapasikat mapalaking pangalan for him to be able to command a prize, to be able to get endorsements, to get, kasi pag popular ka, syempre sa tulong ng entertainment media, ay sumikat ka, nagkaroon ka ng maraming projects. Mano ba paminsan-minsan ay mapaparty ka sa kanila? Lalo na mga unang mga panahon na yan ay. Para paminsan-minsan, regaluhan mo naman sila. Lalo na nung time ng pandemic. Lalo na nung time ng pandemic, when a peso is very, very important sa bawat buhay na isang tao. Every cent. Yes, every cent is very important. Even sa mga reporters, you never even ask them how they were doing, kung sila ba ay nakakakain, nakakasurvive, may mga gamot Pero ba sasabihin sila. hindi mo naman niya talaga responsibilidad. Oo, hindi naman, totoo naman. Wala naman kami tayong sinasabi na hindi naman natin pinapipilitan. Pero siyempre, Oo. kung pag Pasko na, minsan lang yun eh. Minsan lang yun. Birthdays, Pasko. Hindi ka obligado, pero maging kahit konti naman. Pero mabait itong huwag tao to eh. Masyadong madamot. Pero mabait itong tao. Mabait siya. Pero pagka mabait ng isang tao, dapat pakete yan eh. Pakete yan eh. Alam ba, nagkasalubong tayo. After mass ito na halimbawa ng mga pandemic and everything, salubong tayo. Minsan tanongin mo eh, sabi, are you okay? Can I help? In any way, di ba? Kasi alam mo naman yung naganap, di ba? At ikaw naman, I have the capacity. Wala siyang ganon. Sa kanya, iiwas siya. Pero alam mo, sabi ko nga, may balik yan one day. Pero Nay, may mga tinutulungan naman sa mga tunay ng kaibigan. I don't know. Kasi mahal siya ng mga kaibigan niya eh. I don't know. At mahal siya ng mga tao sa paligid niya. I don't know. Meron siyang letter L sa pangalan at apelyido. I know. Yun na. Yun na. Di ba? Yun na. Mga kaibigan, hindi namin inobliga. Wala tayo naman, di ba? Yes. Hindi naman tayo namimilit. Hindi inobliga. Tayo ay nag-observe lamang. Kung ang tao ay, siyempre, alam mo na, kung meron ka, share. Hindi naman kailangan malaki o whatever. Basta maramdaman nila that you are kind, you are a human being. Diba? Kasi kung kayo rin ang nasa katayuan at saka itong mga taong ito ay siyang tumulong para maging sino ka ngayon. Diba? Yung pangalan mo ay inalagaan mo lang pero ang nagtulak para makilala ka ay itong grupong ito. Baka hindi pa enough sa tingin niya ang kung anong meron siya bago siya magbigay. I don't know. You don't know. And ang mga old chance. May maupo pa ba sa row 4 ngayon? Ako! Sana wala. Naku, naulaan na, no? Nakita na, Ni Lorna. Ano kasi Lorna? Anselmo. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga Team Live, maraming salamat sa mga Team Replay, Team Live, Team Pakulay, Yes, Team Tanggol, Team OFWs, di ba? and Team Abroad. Oo. Team Balik. May mga nanonood na yung na-addict na sila na tapos yung mga dati natin mga episodes pinapanood nila. Oo. Maraming salamat ka lang. Ay, ganaganang Kapampangan na lulugod ka kami
Kaluguran na kayo, lalo na rin taga Minalin, Pampanga. Maraming salamat kay Michael Pangkoy, kay Leanne Manansala Mikla, tsaka kay Raymar Buado. And today is the birthday of the very gorgeous, former sex goddess, Miss Divina Valencia. Oh, It's her wow. birthday Happy today. birthday. Marami may birthday ngayong September na to, Nay. Oo. Dahil pag December malamig, September na sila isinisilang. A sign, born under the sign of Virgo. Virgo. Yan. Happy birthday, Ate Mel. I love you. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion Talakayan at diskusyon. with my nanay. Sobra naman yung blind item mo, Nay. Naramdaman kita at alam ko ang pinanggagalingan mo. Ay, Naiintindihan kita. I don't know. Eh. Nanay Jobert Socaldito. Thank you so much, mahal ko anak, Direct Chops Manansala. And miss you, I love you all, guys. Na nagsasabing walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Maraming salamat. May God bless everyone and to God be the glory. Bye-bye! Mwah! Pag-uusapan, tatalakayin, iba't ibang pangyayari susuriin. Halika, ika'y sumama, tuklasin kung ano nangyayari. Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Sila